One of the best part talaga kapag pumunta ka sa Hong Kong ay ang matikman ng mga pagkain nila. So samahan niyo akong tikman at itanong if worth it ba ang mga pagkain na nakain namin. Kaya keep on watching. Hi fellas, it's me again, Jessa. Welcome sa Tipid Taste and Trails where every bite and step is worth your money. Plus food and travel rating na may kasamang guides and tips. So in this vlog, I'll be sharing to you everything I ate in my recent Hong Kong visit. Kaya simulan na natin. First ay ang mga natikman naming pagkain dito sa Hong Kong Disneyland. Sa nakaraang video ko ay na-mention ko na we purchased a lunch, dinner, and snack para less hassle. Kaya let's judge na. Pinurchase namin to lahat online via Klook. First ay ang pang-lunch namin. Dito pala yan sa The Royal Banquet. We ordered their fried rice, ramen soup with chicken wings, kids meal, dumplings, tempura, and may fruits pa na kasama. Lahat ng to ay masarap, hindi salty lahat, walang langsa. The noodles is not soggy. Yung chicken wings lang ay medyo matigas lang for me. The fried rice ay masarap, hindi salty yet flavorful naman. The tempura ay crunchy and masarap din ang sauce niya. Like medyo maasim pero I love it. Sobrang mabubusog ka rin talaga dito kasi ang lalaki ng mga servings nila. At itong dumplings na top 1 ko for this food rating, nasarapan ako kasi hindi puro wrapper. Malaman siya and the sauce ay masarap din. So i-rate ko ang The Royal Banquet ng 8.5 out of 10. Next naman ay dito sa Wayfinder's table. Ang mga tinry namin ay ang seafood laksa soup noodles, beefsteak may goreng, and this na may pinya, forgot the name of the dish na. Unahin natin tong may pinya. Lasang biryani and medyo weird ang lasa niya for me. Pero masarap naman. Next naman ay itong laksa soup. Ang noodles ay hindi soggy, lasang seafood syempre, kaya nagustuhan ko siya. Tinikman ko din tong beef though hindi ako nagre-red meat. At first ay hindi kaya ng ngipin ko pero okay naman siya. Hindi ko pa rin bet kumain ng beef. So ang overall rating natin dito sa Wayfinder's table ay 7.5 out of 10. Ang pinaka nagustuhan ko dito ay yung seafood laksa soup nila. Next naman ay itong in-avail naming snack voucher na may popcorn and ice cream. Ang sarap ng popcorn in fairness lalo na yung dried pineapple niya. And sa ice cream naman ay masarap din kaya 10 out of 10 to sa akin. Worth it bang balikan ng mga menu dito sa Disneyland? For me, yes. Pero I prefer buying na lang sa labas kasi pricey siya. Popcorn and ice cream lang talaga ang ulitin ko dito. Next naman ay ang McDo dito sa Hong Kong. Wow, nag-Hong Kong lang para mag-McDo. But in all fairness, hindi maalat ang mga burgers and fries nila dito. Wala din pala sila ditong rice meal kaya naninibago ako. Kaya 8.5 out of 10 to sa akin. Next naman ay dito sa Alibaba Halal Food na ang mga menu nila ay biryani, chicken and beef curry. So I ordered the chicken curry with biryani rice. Ay oh my god, ang sarap niya. Natatakam ako habang nag-voice over. Alam mo yung parang authentic talaga kahit di ka pa naman nakakain ng authentic. Masarap din kapag itong naan ay isinawsaw sa sauce. I die. Sobrang busog ko dito. Yung tira ng kapatid ko at ng bayaw ko na biryani rice ay kinain ko din. At isa pa, kabayan din ng may-ari neto kaya winarm welcome nila kami dito. The mango shake is refreshing din so i-rate ko ng 10 out of 10 ito. Kaya worth it bang bumalik dito? The answer is definitely. Next naman ay dito sa Red Tea House. This is for our breakfast and actually gusto lang talaga matikman ni ate yung egg tart and pineapple bun nila. So unang sinerve yung egg tart, pineapple bun, coffee, and hot chocolate. Ganito pala ang pagkain ng pineapple bun. Hatiin mo muna sa gitna and ilalagay mo yung butter niya. Hati-hati lang muna kami dyan kasi titikman lang namin. And surprisingly, ang sarap niya. The crunch, soft bun, at yung butter niya ay perfectly matched together. Kaya kong umubos na ito ng 5 ganito sa isang kainan lang. The coffee naman ay syempre hindi matamis, balance ang pagka-milky and the taste of coffee. Sa egg tart naman ay okay naman siya, masarap, not too sweet, at ito ang pinakamahalaga, hindi malangsa. Creamy din siya, kaya na-appreciate ko siya. Last naman ay itong in-order kong toast na may hotdog, fried fish fillet, and scrambled egg. The toast is good, crunchy, the egg is not malansa, the hotdog ay surprisingly hindi siya maalat gaya ng nakasanayan natin dito sa Pinas, and the fillet is crispy. Yun nga lang, ang downside ay super oily niya. Kaya ang nangingibabaw sa akin dito sa The Red Tea Restaurant ay ang pineapple bun nila. Kaya i-rate ko ang Red Tea Restaurant ng 9 out of 10. Worth it bang bumalik dito? Yes, pineapple bun lang ang babalikan ko dito. At ito pa nga, kinabukasan ay umisa pa kami ni ate. Nag-breakfast kami ulit dito for the second time sa Red Tea Restaurant para lang bumili ng pineapple bun. Ang sarap kasi talaga nito. Next naman ay dito sa sikat na Dim Dim Sum. If you're looking for a cheap restaurant in Hong Kong, ito na yun dahil. Ang daming in-order ng ate ko na para bang maubos namin lahat. And yes, naubos talaga namin lahat kasi gutom kami. So ito lahat ng mga in-order namin, ipipaste ko na lang dito sa screen ang mga pangalan nila. Taste test na! Unahin natin tong seafood stuffed hot peppers with teriyaki sauce. Soft and shrimp talaga yung makakagat mo, hindi puro harina. Ang sarap din ng peppers niya, hindi masyadong maanghang kaya nagustuhan ko siya. Ito namang seafood stuffed eggplant with spicy Sichuan sauce ay malasa din, not too salty. And malambot ang eggplant. So thumbs up ito sa akin. Vegetable spring roll naman ay crunchy. Sa unang kagat ay hindi wrapper ang malalasahan mo kundi gulay talaga. Masarap siya kapag sinawsaw siya dito sa sauce niya na medyo maasim. Sa yang chow naman ay not too salty. Ayaw natin yan. Kaya okay ito sa akin. The wonton soup naman ay hindi maalat ang soup. The wonton and the soup ay usual lang parang sa Chowking. Pero ang nagustuhan ko dito ay yung pechay na kasama. Dito naman sa shrimp toast rolls with yuzu and orange ay surprisingly masarap and not too salty. Ayun talaga yung gusto natin. Siksik liglig ang laman, hindi tinipid. Kaya okay to sa akin. Next naman ay itong deep fried shrimp wontons na medyo na-disappoint kami kasi ito yung literal na puro wrapper. Kaya ayan, hinati ko na lang sa gitna para kunin yung pinakalaman niya. Dip it in sweet and sour na sauce ay goods din naman. Pero di ko talaga siya nagustuhan. Itong steamed shrimp dumplings naman ay okay din naman. Puro laman din and lasang-lasa mo yung onion leaves niya kaya okay to sa akin. And lastly, itong nagte-trending na piggy
sticky custard bun. Didiretsuhin ko na ha, not worth the hype. Although masarap naman, walang lansa, hindi masyadong matamis, okay lang siya for me, pero hindi pa rin siya pumasa sa panlasa ko bilang isang mahilig sa matamis. Ang overall honest review ko dito sa Dim Dim Sum ay okay naman ng mga pagkain. Halos lahat ay hindi dinaan sa alat ang sarap but still flavorful. Ang downside nga lang nito ay sobrang oily ng mga pagkain, lalo na sa mga fry. Kaya ang overall rating natin dito ay 8 out of 10. Worth it naman bang bumalik dito sa Dim Dim Sum? The answer is, oo naman, babalik ako dito. Kaya dito sa food rating natin dito ay ang pinaka top 1 ko ay ang Alibaba Halal at ang Dim Dim Sum. May mga ilan pa kaming nakainan but I just make a separate video, kaya stay tuned. Kaya kung gusto mo pa ng mga honest reviews and ratings na katulad nito, follow my pages and let's explore together.